Lapu-Lapu City Vice Mayor Dr. Celidunio Celsi Sitoy. Can we give a round of applause? Esteemed members of the Sangguniang Panglungsod of Lapu-Lapu City, Honorable Ricardo Amores, Honorable Efren Herrera, Honorable Queenie Malingin Aman, Honorable Alexander John Ray Histupa Jr., Honorable Jan V. Vincent de la Serna, Honorable Gregorio Ipoy Pakibot Jr., Honorable Flaviano Bobet Hias Jr., Honorable Rex Alcantara Manggubat, Honorable Nelson Oyao Yap, Lapu-Lapu City SK Federation President, Honorable Laika Tampos, City Administrator Attorney Danilo Almendras, Lapu-Lapu City Police Office Chief Police Colonel Arnold Banzon, Teacher Chair and the First Lady of Lapu-Lapu City, my better half, Cindy King Chan. Members of the Diplomatic Corps, Consul General of Japan, His Excellency Toshihide Kawasaki, Consul General of Korea, His Excellency Hong Won Jai, Department Heads of Lapu-Lapu City Government, DOH and City Health Consultant, Dr. Mary Jane Loreche, my very good friend, Sir Don Mendoza, the wife of the ABC President of Cebu City, the Commissioner of the Tourism, my kumare Emily Ong. We have also Commissioner of the Tourism, Commissioner Sunshine Lim. Distinguished guests, barangay captains, barangay officials, friends from the media, kaigsunan kung upunganon, lakip na ang nagtanaw kanato Facebook Live. Ladies and gentlemen, usa ka mainiton ug madasigong adlaw kanatong tanan. Duha ka tuig na ang milabay, sukad milingkod ako isip mayor sa pinalanggang dakbayan sa Lapu-Lapu. Dili lalim ang atong naagian kay kalit nga miabot si COVID-19. 5 kabuan pa lang kita sa atong pamunuan. Pero wala kita nagpalupig sa maong giatubang nga maong pandemya, nga maong hulga. Hiniusa natong giatubang ang maong pandemya. Isip inyong amahan, wala ko kamo biyai,
Wala ko kamo pasagdi, inay mutago sama sa gibuhat sa uban, nangunay ako sa pagsulong sa tanang suok sa atong dakbayan. Haron personal ihatod ang mga food packs, tambal alang sa mga masakiton, gatas sa mga bata, ug haron pud personal makita ang inyong kahintang. Wala nako igsapayan ang risgo nga ako mataptan ni COVID-19. Wala nakita nako ang kamayniton sa inyong suporta diri kanako. Tungod sa kooperasyon nga inyong gipakita, inubanan sa pagtambayayong sa nakadaiyang sektor, malampuson natong napaubos ang kaso sa COVID-19 sa atong dakbayan sa Lapu-Lapu. Gani mapasigarbuhon kita nga ang dakbayan sa Lapu-Lapu maoy usa sa labing unang dapit nga gilibkas ang enhanced community quarantine. Ug hangtod karon nagpabilin kita under MGCQ with our able leadership, coupled with the support and cooperation of the Opunganons, we were able to maintain our MGCQ status up until now, while the rest of the neighboring urban centers and cities nag-atras abanti ang ilang quarantine status. Ania kita karon formal nga isubmit kaninyo ang akong report kabahin sa atong mga nahimong kalampusan, kausaban ug kabag-uhan sa dakbayan, bisan pa sa taliwala sa pandemya. Tuguti ako ninyo nga ilatad ang mga proyekto o programa nga malampuson natong nahimo sulod sa milabay nga duha ka tuig. On health services, sulod sa 18 ka tuig nga gipasagdan sa kanhi namunuan sa dakbayan sa Lapu-Lapu, ang Lapu-Lapu City Hospital karon dako na kaayo og kausaban. Gikatakda nga mahuman unta kini ni adtong rang 2017, pero tungod kay wala kini tagai og igong pagtagad sa kanhi administrasyon, gibiyaan kini sa kontraktor ug mao atong nakita sa atong paglingkod nga 50% lang ang agi sa construction sa phase 1 niini. Fueled by my passion to provide the quality health care to the Opunganons, ako gyud dayong gitutukan ang maong proyekto, subsub ang atong gimonitor ang mga construction niini. Og karon mga kaigsuunan, nahuman na ang phase 1 ug ang phase 2 sa atong bag-ong Lapu-Lapu City Hospital building. Ug karon ongoing na ang pagtrabaho sa phase 3. Niining gipunduhan sa DOH. But DOH fund is only enough to finish half of the third floor of the hospital building. Mao nga akong hangyuon ang mga maabtikon ug buutan na bisi mayor ug ang kugihan nga mga konsehales sa dakbayan sa Lapu-Lapu nga punduhan ang pagpahuman sa remaining half sa third floor
niini diin mahimutang unya ang atong patient wards. I hope and I pray nga masulod ang maong budget sa SB3 haron dili mahunong ang pagtrabaho sa maong proyekto. The fourth and the fifth phase sa atong new Lapu-Lapu City Hospital, ang ato ng mga higalang senador na sila si Kuya Bongo o si Senator Sani Angara ang mupundo ni ini mga kaigsunan. Gawas sa pagsiguro nga mahuman ang bag-ong hospital building, nag-hire usab kita og mga consultants sama sa cardiologists, pulmonologists, infectious disease specialists, o emergency medicine specialists to meet the medical needs of our patients. Nag-hire usab kita og mga medical specialists para mo manage sa mga complicated cases sulod sa taas nga panahon nga gipasa lang sa laing hospital ang mga nakay ug magpaopera. Karon aduna na kitay kaugalingon nga ubigay ni. Aduna na kitay kaugalingon nga surgeon. Aduna na kitay kaugalingong anesthesiologist. Aduna na kitay pediatrician o internal medicine. Naka-perform na kita og 156 cesarean section. Sa una magbayad sila, karon libre na. Og 527 normal deliveries sugod niadtong Nobyembre sa miaging tuig. Nakapahigayon na pod kita og 232 major operation sama sa appendectomy, radical mastectomy ug thyroid surgery, ug 193 minor operation sama sa excision, biopsy, anal exploration, and DNC kung raspa, festulectomy o close reduction. For the first time in the history of the Lapu-Lapu City Hospital, naka-perform kita og breast removal due to carcinoma or benign cancer cells ug ang labing unang gallstone removal. Niining baguhay lang sa atong pagsuot-suot sa kasityuhan ug kapurukan. Haron makita ang kahimtang sa matag upunganon. Atong nahimamat ang usa ka 13 anyos nga bata nga si Nice sa isla sa Kaubyan nga mo'y pinakalayo nga isla nga sakop sa ato ang dakbayan. Naghigda lang in town si Nice sulod sa 5 ka tuig, 5 ka buwan daw naparalisa ang maong bata. Nuwagtanga na og paglaom ang bata ug ang ginikanan niya nga siya maulian pa. Mag-atubangay na lang ang inahan ug ang bata nga puno sa luha nga ang mga mata sa dihang niduol ang inahan kanako nangayog pakitabang, wala ako magmakuli. Ako dayong girescue ang bata o gidala sa Lapu-Lapu City Hospital haron matambalan. Sulod sa usa ka buwan nga siya gitambalan sa maong hospital, karon
kaluoy sa Dios ang bata, makabarug na ug makalakaw na ang kalipay sa bata ug sa inahan dili kabayran. These are the services that the Opunganon have long been deprived because of the undoing of the previous administration. Projects delayed, our services denied. Ug ila pa unta kining nabuhat sa una, daghan na unta sila og kinabuhi nga naluwas. Ug ubay-ubay na unta ang masakiton nga matambalan sa panahon nga sila pa ang naglingkod sa rinda sa pagamhanan sa atong dakbayan. Ang wala nabuhat nila sa milabay nga 18 ka tuig, atong nabuhat sulod lamang sa 2 ka tuig. Change has indeed come because Mayor Ahong cares. Inay mudagan pata sa mga pribadong hospital. Daghan na karon ang gusto nga magpatambal sa atong tambalanan kay tungod nakita nila ang dakong kausaban niini. Mapa, pasilidad man o serbisyo nga gidalit niini. Mao ako mapasalamaton. Daghang salamat Dr. Ronald Oporto sa imong dakong tabang sa pagpatuman sa maong kausaban. Dako na pud og kabaguhan ang atong laboratory services karon. Dili na kinanglan moadto pata sa private laboratory kay aduna nay ECG, 2D echo, ultrasound ug bag-o nga X-ray machine ang Lapu-Lapu City Hospital. Sukad sa pag-abot sa maong kahimanan, ubay-ubay na sa atong mga indigent patient ang libre nga naka-avail niini. Sugod sa buwan sa Pebrero karong tuiga, human na deliver ang ECG machine, aduna nay 644 ka patient ang nakapahimulos niini. Human na deliver sa buwan sa Mayo niining tuiga ang 2D echo machine. Aduna nay 33 ka pasyente ang nakagamit niini. Aduna po'y 786 ka pasyente ang naka-avail sa serbisyo sa ultrasound human kini gi-deliver ni adtong Oktubre sa milabay nga tuig. Kaniadto mugasto pakita og dako sa private laboratories alang sa mga laboratory services. Pero kay ang Team Ahong Team Libre ato kining gilibre alang sa mga indigent patients nga upunganons. Lain nga kabaguhan kini nga wala mahitabo sulod sa 18 ka tuig sa kanhi administrasyon. Formal usab gi-turn over ang bag-o lang nga nahuman nga proyekto sa Santa Rosa Community Hospital, ang emergency room and cadaver holding area. Hapit na usab matapos ang bagong outpatient department niini mao unyay pagabutangan sa wellness center alang sa mga senior citizens ug sa mga pasyente na hypertensive ug diabetic. Pagabuksan pud unya sa maong OPD ang breastfeeding and pink room. Ingon man ang medical clinic, pediatric clinic,
o prenatal clinic. Daghang salamat Dr. Joel Seblante sa imong maayong pagdumala sa atong Santa Rosa Community Hospital. Gawas sa tulo ka bag-ong ambulansya nga atong gi-turn over ni adtong Oktubre sa milabay nga tuig. Nang hatag na pud kita og laing 4 ka ambulansya sa Barangay Paho, Barangay Puntay Ganyo, Barangay Kanghulaw ug Barangay Babag haron ilang magamit panahon sa emerhensya. Ang nakanindot mga kaigsuonan, di buinas ang dunay ambulansya gikan sa syudad. Nga naman, ang syudad mo'y muswildo sa ilang driver, ang syudad mo'y muswildo sa ilang mga rescue team, ang syudad mo'y mo-provide sa ilang fuel, mga kaigsunan ko. Walay gasto ang barangay, mga kaigsunan. Mudungag pa unya kita og ambulansya og atong iapod-apod ngadto sa Barangay Agos og Barangay Suba Basbas. Gawas ni ana adunay 12 ka multi-purpose vehicle pwedeng magamit panahon sa emerhensya ug pagrunda sa kadalanan haron sa pagbantay sa kahapsay ug kalinaw. Di buinas ana kay ang atong mga taga-Islas Ulanggo, ang ilang service rakal, tura-tura, karon mapasigarbuhon na sila na magsakay sa L300 van na maoy gamito nila sa ilang pagrunda ngadto. Nagmabungahon ang atong mga paningkamot, ma-improve ug mapanindot ang atong healthcare delivery system. Nakadawat kita og pipila ka mga pasidungog gikan sa Department of Health sama sa Champion of the 2020 Local Health System Awards for the Highly Urbanized Cities category. Nakadawat usab kita og award isip top performing LGU on increased LGU budget allocated to health under the highly urbanized cities category. First place usab kita sa 2020 Performance Based Incentive Awards sa DOH. Hakot Award og recipient pud kita sa Arcadio Maximum Award for donating 872 bags of blood. We are the only highly urbanized city in Cebu province to have been this award. Nagpasabot lamang kini nga we are doing the right things. Daghang salamat sa mga personnel sa City Health Department, pinanguluhan ni Dr. Agnes Cecil Realiza. Og sa akong manghod nga si Grace Chan Karungay nga mao gayoy nangulo sa atong contact tracing team. Ang maong pasidungog mo'y naghatag kanako og igong kadasig nga padayon ang atong mga nasugdan nga kabag-uhan. This year, we will enroll to the PhilHealth the city indigent dialysis patient. We will likewise provide them financial assistance in excess of their PhilHealth coverage during their dialysis session. Dili na angay mabalaka ang atong mga indigent dialysis patients, ang mga pobre na magpa-dialysis, na mo-undergo sila dialysis. Nga naman,
kay libre na ang inyong pagdialysis, ang dakbayan na ang moabagar sa inyong galastuhan ni ini. Opening soon is our TB-DOTS treatment hub in Santa Rosa Hospital after we acquired the Gen Expert equipment used by the rapid diagnosis of TB patient. We are just awaiting the PhilHealth accreditation to make it fully operational. Soon, we will fully operational of the ophthalmology department once our new equipment are made available. Pohon, mahimo na kitang mo-perform og mga cataract surgery and session and drainage of stay kung binggit mga kaigsunan. Pterygium surgery, glaucoma surgery, and repair of corneal and eyelid lacerations and binggit or eyelid laceration, repair, corneal eyelid laceration, and repair of ptosis kung kirat mga kaigsunan. On frontline services, ubay-ubay sa atong mga kaigsunan ang nag-antos, lupok, nag-antos mga kaigsunan sa lapok tungod sa bati ug dili simentado nga agianan. Tubag sa kanhi namunuan, wala kitay mabuhat ni ana kay kana gipanag-iya sa pribado. Sayon ra nilang pag-iskapo sa maong problema. Ang mga pobreng upunganon, igo na lang in town sa pagdawat sa maong pulpul nga rason. Pero si Mayor Ahong nangita og paagi nga masolusyonan ang maong problema. Atong gibugna ang Ahong Cares Bayanihan Project. Diin gisugdan nato pagsiminto ang mga agianan. Kaniadto nga naghitak sa lapok, karon simentado na. Ug walay bisan 5 sentimos nga pundo sa gobyerno ang nagasto niini. Dako na kong pasalamat sa kanhi kapitan sa Kanghulaw, ang akong kumpare, Rufo Embong Bireng. Sa iyang pagsanong sa dakong hagit nga panguluhan ang Ahong Cares Bayanihan Project. Bisan paman sa among managlahing baruganan sa milabay nga eleksyon, wala siya magmakuli sa pagtabang kanako kay iyang nakita ang akong kamatinud-anon ug katakos sa pagpanirbisyo. Sa kinatibuk-an, aduna nakitay 71 kadalan nga ato ang gipasiminto, ubos sa Ahong Cares Bayanihan Project. Suma total niabot og 18 ka kilometro na ang karsada nga atong gipasiminto. Gawas sa road concreting, aduna pud kitay napatukod nga 10
or napulo ka drainage project ug tulo ka panimalay ang atong napabarog pinaagi sa bayanihan ug akong usbon. Kining tanan nahimong malampuson nga walay bisan 5 sentimos ang panudanan sa gobyerno nga nagasto. Atong natagaan og kasulbaran ang problema sa nagkalapok nga agyanan human wala tagda sulod sa 18 ka tuig. Ato dayon kining giaksyonan kay kining inyong mayor wala matulog. Wala matulog. Nakita nako ang inyong problema mao action agad because ahong cares. Ato usab natagaan og kasulbaran ang taud-taud na nga problema sa unstable power supply sa Islas Ulango. Sulod sa taas nga panahon, nag-antos ang mga Ulanggohanon sa inadol adlaw nga brownout. Daghan ng mga appliances ang nangaguba tungod niini. Sugod sa atong paglingkod, ato dayon kining gipangitaan og kasulbaran. Karon sulod lang sa duha ka tuig sa akong pamunuan 24/7 na ang power supply sa Ulango ug formal nga gi-switch on ang Ulango Power Plant. Ang kasikbit nga isla, ang tulo ka islets, Kaubian, Kawahagan ug Panganan, nga wala maabot ni Meko. Ug sa taas nga panahon, nagpuyo sa kangitngit, ato na usab na sugdan. Atong giapod-apod ang 1,039 kabubong sa maong isla ang libre na solar panel set na adunay 4 ka suga. Mangutana mo, Mayor, nganong 4 ka suga? Nya duna po'y individual switch ang ilang solar set tungod kay ang usa para sa sala, ang usa para sa kusina, ang usa para sa ilang CR, ang usa para sa ilang kwarto. Apan wala man sila maanad og hayag, pwedeng i-off ang kwarto para magpadayon ang produkto. Labi na karong panahon sa pandemya, dili kasuroy ang bana. Kay way quarantine pass. Puyo sa balay. Bitaw mga kaigsunan, hayag na usab ang mga kadalanan didto human kini gitauran og mga solar lamps nga maoy mudanag panahon sa kagabion. Human sa tulo kagagmay nga isla, ato dayong gisunod ang pagpamutang og solar street lights lamp sa tibuok mainland Ulango haron hayag na unya ang kadalanan niini. Gawas ni ana padayon usab atong pagpanuga sa mga kabarangayan o kadalanan dinhi sa mainland. Daghang salamat John Bongot del Coro sa imong aksyon agad. Ato usab gihatagan nato og solar panel set ang mainland Ulango. Nakahatag kita og 2,692 sa walay ikasarang nga ikapataod og linya sa Meko. Sa kinatibukan aduna nay 3,731 kabubong sa Islas Ulango, Kaubian, Panganan ug Kawahagan ang atong napasugan pinaagi sa atong libreng solar panel set. Karon dili na mangitom ang agtang,
Dili na mangitom ang ilang ilong sa atong mga tinunan didto, kay dili naman kini maanuoson kay ang ilang gamit lamparilya. Kung lamparilya ang gamiton, inikabuntag, inigmata nimo, itom kayo ang imong ilong. Mao sagad nialang gamit nila mga kaigsunan. Tungod sa malampuson nga distribusyon sa atong libreng solar panel set, aduna kitay gitakda nga second batch of distribution sa pag-apod-apod alang ni atong wala maapil sa first batch. Ako lang klaruhon sa atong mga kaigsunan, katong walang-wala gyud nga dili ka-afford nga magpataod og kuryente sa MECO, we will provide them atong tagaan mga kaigsunan. Human sa 18 ka tuig nga natabunan sa kangitngit ang Islas Olango, Kaubyan, Kawagan ug Pangan-an, karon hayag na mga kaigsunan. Lain na usab kini nga kausaban nga atong nakabut sulod lang sa duha ka tuig nga kita milingkod isip mayor. Kay lagi kining inyong mayor porra buyag kanunay nagpakabana kaninyo, because again, Mayor truly cares. Gawas sa solar set mga kaigsunan, ang ilang solar set adunay 2 ka charger sa cellphone. Pwede Android, pwede iPhone, pwede ordinary phone. Gituyo sa mayor nga ang ilang solar set dunay charger. Kay nakita nako ngadto nga magbayad sila 10 pesos kung magpa-charge. Bayad sila 25 pesos kung magpasuga. 35 pesos ang adlaw. Karon wa na sila'y magasto kay libre na ang tanan mga kaigsunan. Mapasigarbuhon usab nakong ibalita kaninyo nga aduna nay Wi-Fi connectivity ang tanang 11 ka barangay sa isla, human atong giapud-apud kanila ang smart Wi-Fi mga kaigsunan. Smart Wi-Fi modem sa miaging simana, libre na ang makakonect sa internet sa atong mga estudyante alang sa ilang online classes. Paspas na usab ang komunikasyon tungod sa Wi-Fi connection. Sunod buwan pohon, ato usab isunod ang pag-activate sa 23 ka Wi-Fi sites dinhi sa mainland haron mapasiguro nga walay bisan usa ka tinun-an nga dili makatambong sa ilang online class tungod kay walay Wi-Fi connectivity. Mao na mga kaigsunan ko nga gihimo nato ang tanan. Padayon usab nga bukas ang atong e-library ug libre gihapon didto ang printing, libre ang bond paper sa mga estudyante mga kaigsunan. Agi ug tubag sa kakuwang sa portable water supply. Nag-apod-apod kita pinaagi sa atong barangay mayor's office. Nakahatag kita og 304 ka jetmatic pumps sa nakaiyang mga barangay sa atuang dakbayan. Gawas nga luwas kini gamiton, limpyo usab kini itandi sa tabay. Water is a basic need. Mao nga ato dayon kining giaksyonan kay lagi Mayor Ahong Chan, action agad. Laing tubag sa kakuwang sa tubig mao ang water desalination.
ang tibuok Sugbo nagkuwang sa tubig. We, the Tri-Cities, including the city of Talisay, is experiencing water shortage. Dili sarang ang supply sa MCWD. Mao nga naningkamot kita nga makakita og solusyon sa maong problema. Adunay tulo ka kompanya, ang Citycorp, Soma Water, Philinvest o ang Pilipinas Resource Water Incorporated nga mipadayag sa ilang kaandam sa pagsulbad sa atong shortage nga 90,000 cubic a day, mga kaigsunan. Wa natay problema unya puhon sa tubig, mga kaigsunan. Dili na unya kita maganto sa kakuwang sa tubig, ilabi na sa atong mga kaigsuunan nga nagpuyo sa Mactan og Punta Inganyo, mga kaigsunan. Lain natong frontline service mao ang talk to the people from me to your me. Tungod kay dili naman nato maato ug adto ang tanang sulod sa atong mga tungod sa atong kabisi. Migahin ako og duha ka oras matag Sabado haron makighinabi on air sa atong mga kaigsuunang upunganon. Dinhi pwede nilang ipadayag ang ilang problema haron ato dayong masolusyonan. We are doing this added service to ensure that everyone gets heard despite our hectic schedule. Usahay atong niaging Sabado, Domingo man ko nag-on air, apil na ang problema sa gugma, mga kaigsuunan. Muna, karong Sabado, akong mamove na pud karong Domingo. Apan bukas ang talk to the people every Saturday. On tourism, human gipailawom sa ECQ ang dakong bahin sa Pilipinas, lakip na ang dakbayan sa Lapu-Lapu. Namingaw ang turismo ug daghan ang nawad-an sa panginabuhian. Nanira ang mga pribado, mga patigayon, apil na ang mga dagkong hotels and resorts sa atong dakbayan. Sama sa akong gikaingon sa unahan, tungod sa atong paningkamot nga mapaubos ang atong kaso sa usa sa labing unang dapit sa Pilipinas nga gilibkas ang ECQ. Sa walay paglangay, malampuson natong gipahigayon sa Oktubre sa milabay nga tuig ang balik turismo sa Lapu-Lapu nga gipaisugdahan sa atong Lapu-Lapu City Tourism, Cultural, Historical Affairs Commission nga gipanguluhan sa akong pinalanggang kapikas, Cindy. To ensure that we are ready to reopen our doors to visitors, we conducted free PCR tests to personnel of hotels and resorts, as well as to those whose livelihood are anchored on the hospitality industry, such as the boatmen, tricycle drivers, tour guides, and the likes. We were also able to convince hotel and resort operators, as well as airline companies, to rule out discounted rates to make travel to Lapu-Lapu enticing to tourists. Kini malampuson natong nabuhat tungod kay inay mutago atong giatubang si COVID-19 ug dali nato nga napaus-us ang kaso niini.
moving forward. We already made a formal appeal to IATF to allow fully vaccinated foreigners, tourists, to visit Lapu-Lapu City, provided that we keep them within our city via travel bubble for easy monitoring. We are hopeful that we will get IATF nod on this request, para hingpit nga mabalik sa normal ang atong turismo. Despite the pandemic, business investors keep coming in because of their trust and confidence of our leadership. And they know that under my stewardship, Lapu-Lapu City is a business-friendly city. To complete the white sand beaches and other natural wonders that continue to attract tourists far wide, Lapu-Lapu City government also embarks on man-made tourist attractions such as the Santa Rosa kiosks that will serve as welcome markers for tourists visiting Olango Island. The kiosk will also house the tourist assistance desk, a waiting lounge, a souvenir shop. Humana ang disenyo ni ini ug sugda na kini pagtrabaho, human na download ang pundo ni ini gikan ni Senator Sani Angara. Ato usab gipalambo ang turismo sa Islas Olango. Atong gipromote ang underwater diving sa kadagatan sa Barangay Tinggo. Human na discover didto ang t-shirt sharks. Girescue usab mga kaigsunan ang mga broken corals sa atong mga divers. Mao na mga kaigsunan ko nga ang atong Olango, ang atong Barangay Tinggo karon naghimo ang atong mga divers ug pina kadako nga gitara ug mao'y pina kadako nga cross all over the world. Kung mutan-aw sila pohon magsakay sa eroplano, ingnon sila sa piloto, lingi sa imong tuong dapit, you can see the biggest cross underwater in Olango. Ato usab pagatukuron ang mangrove walkway nga maoy magsumpay sa suba sabang ngadto sa isla sa Panganan. Gawas nga sayon na lang unya ang pagtabok sa taga Panganan, mahimo pod kini nga dugang atraksyon sa mga turista didto sa Islas Olango. Gipalapdan usab nato ang Liberty Shrine sa Mactan, agig pagpangandam sa mga kalihukan subay sa quincentennial celebration niadtong buwan sa Abril niining tuiga. Padayon karon pagpapanindot sa palibot sa mga gikatakda nga mahuman kini sunod buwan. Malampuson usab natong napahigayon ang ika-500 nga kasumaran sa makasaysayanong kadaugan sa Mactan. Preparing for such gargantuan event was challenging with only a year and 10 months to prepare. Bisan paman sa pandemic, malampuson nato kining napahigayon as a fitting tribute to our ancestors, the first Filipino hero, Dato Lapu-Lapu. Ang maong kalihukan
gitambungan sa mga dagkong personalidad sa atong national nga kagamhanan. Pinangaluhan ni Executive Secretary Midaldia og ni Senator Kuya Bongo ug mga kauban niya sa kabinete. Subay sa maong selebrasyon, gideklarar sa National Historical Commission of the Philippines ang Liberty Shrine isip usa sa mga piniling dapit diin permanente na nga iisa ang bandila sa Pilipinas or site for the permanent hosting of the Philippine flag. Formal usab nga gilaunch ang 5,000 commemorative banknote, lapu-lapu commemorative stamps ug lapu-lapu medalyon isip handumanan sa maong ingrande ug nakasaysayanon nga kasaulugan. Nagmalampuson usab ang atong pagsaulog sa ika-60 katuig nga kasumaran sa Charter Day sa dakbayan sa Lapu-Lapu. Subay sa maong kasaulugan sa labing unang higayon atong gipasidunggan ang tanang nangagi nga kasamtangang kapitan alang sa ilang kontribusyon, serbisyo ug sakripisyo para sa kalambuan sa atong dakbayan. Kagahapong adlawa, formal nga gi-turn over ang tulo ka coaster nga maoy magamit puhon panahon sa transport strike, hatud og lubong, educational tour ug sa mga tourist-related activities. Apan nakita ni Mayor Ahong panahon sa peak hours ang atong mga pasahero nga naa sa merkado magtapunok. Mao na kining ato ang coaster mao ni moriskyo sa mga pasahero. On infrastructure, kagahapong adlawa usab mapasigarbuhon natong gibuksan ang atong bag-ong Plaza Rizal. Highlight niini ang dancing musical fountain nga alirungan sa mga dancing fountains sa mga inilang dapit gawas sa nasod. Ang dagway sa plaza karon layo ra kaayo kini ug kausaban daw sama sa atong dakbayan kaniadto og karon. The new Plaza Rizal epitomize the city of Lapu-Lapu. Kaniadto bati kaayo ang ato ang plaza. Tungod sa mga kausaban nga atong gipatuman, nindot na kaayo ang ato ang dakbayan, sama kini kanindot sa ato ang new Plaza Rizal. Gawas sa dancing musical fountain, highlight usab niini ang nakadaiyang duanan. Adunay duanan para sa mga infants, duanan para sa mga toddlers, ug duanan para sa mga young kids. Aduna pud kini senior citizens corner, ug labaw sa tanan, aduna kini LGBT wall reflecting the rainbow colors of the LGBT community. This is our way of showing exclusivity in our public places. The new Plaza Rizal is a safe haven for all, regardless of age and sexual preference. Formal nang napirmahan niadtong Agosto nga milabay nga tuig ang joint venture agreement tali sa dakbayan sa Lapu-Lapu ug sa Mactan Blue Water Development Consortium nga maoy mutukod sa reclamation project sa Barangay Kanghulaw ug Punta Inganyo. Gihikay na karon ang mga permits aron masugda na pagtrabaho niini sa labing madaling panahon. Atong panglantaw nga maong mixed-use reclamation magdala og dakong revenue sa atong padudlanan sa atong dakbayan.
Pagasugdan na usab ang socialized housing reclamation sulod didto sa barangay Kanghulaw. Kanghulaw Reclamation Project human napirmahan ang sa miaging buwan sa Hunyo ang joint venture agreement tali sa Dakbayan sa Lapu-Lapu ug sa Premium Mega Structure Incorporated nga maoy mubarug unya sa maong housing project. Karong adlaw sugda na pag-survey ang maong area. Niadto pang panahon ni Presidente Gloria Arroyo, gideklarar ang maong dapit isip socialized housing site. Pero sulod sa 18 ka tuig nga wala kini tagai og pagtagad sa kanhi namunuan sa Dakbayan. Ato kini karong gisubhan haron matagaan na og katumanan ang dugay nang gihandom sa atong makigsuunang kabus na taga-Dakbayan, hilabi na kadtong namiligro nga nagpuyo daplin sa baybayon. Ato kining gihalad para sa mga urban poor. Ang wala nila mabuhat sa 18 ka tuig, atong gitagaan og katumanan sulod lamang sa duha ka tuig natong paglingkod because Mayor Ahong cares. Gipahigayon usab nato sa milabay nga buwan sa Hunyo ang groundbreaking para pagsiminto sa tanang karsada sa barangay Panganan. Dili na unya magkabunbon ang atong mga tiil ug dili na pud unya maglisod pag-agi ang mga tricycad nga maoy sagad transportasyon didto. Human atong mapasiminto ang mga karsada sa tibuok Islas Panganan. Kining maong kabaguhan makahatag unya og kaharuhay sa mga kaigsuunan sa Panganan. Karuhay nga wala gayud nila matagamtam sukad kaniadto kay ang mga namunuan kaniadto mutaak lang didto panahon sa kampanya. Ning baguhay lang ato usab gisubhan ang the new Olango Public Cemetery sa Tungasan nga maoy pangandoy ni Konsehal Gregorio Ipoy Pakibot. Human atong nabayaran ang mga tag-iya sa yuta, diin kini mahimutang. Kini maoy atong tubag sa dugay ng alaraw sa atong mga kaigsuunan nga ulanggahanon nga makabaton og bag-o nga menteryo para sa tanan. Dili na kinanglan dadun pas sa barangay Guba sa Cebu City ang atong mga kaigsuunang Muslim nga mitaliwan haron didto ilubong kay ang New Olango Public Cemetery adunay gigahin nga lubnganan alang sa mga Katoliko, Muslim, born again Christian, Iglesia ni Kristo ug uban pang mga relihiyon. Kining menteryuha para sa tanan. Ato na usab gigahinan og pundo ang pag-improve sa pagpanindot sa atong Lapu-Lapu City Public Cemetery, ang giila nga Municipal Cemetery sa Gunob. Ang maong menteryo ato gihapon kini para kini sa tanan ang menteryo sa Gunob. Non-Catholic and Catholic makaigsunan. Mao na puhon ato ng masugdan ang pagrehab sa ato ang public cemetery. Agi og tubag sa dugay na nga problema sa baha along the Aviation Road, ongoing karon ang construction sa mga retention pond nga maoy punduhanan sa tubig panahon sa ting-uwan. Samtang gapaabot kita sa nga matapos ang drainage project sa DPWH, ato nang nahinabi ang DPWH
nga tanang road project na ilang pagahimuon sa umaabot dapat adunay outfall haron malikayan ang problema sa baha. Magbuhat usab kita og mga cistern tank sa habig sa kadingan sa basak haron masulbad ang mga dugay ng problema sa baha didto. Problema sa 18 ka tuig nga nagpa kabutabungol ang namunuan sa una. Problema nga atong gisolusyonan human kini atong gisalo gikan nila. To solve the worsening traffic problem in Barangay Basak, we will soon open the new road from Pakpakan going to Collinwood. The new road is expected to decongest the volume of traffic from Mactan Doctor Hospital and Grand Mall. Soon to rise usab ang multi-purpose covered court gym sa Lapu-Lapu City College. Kay panahon nga aduna sila'y kalihukan, adto in town sila kini mupahigayon sa ilang activities sa atong Lapu-Lapu City Auditorium. Puhon, aduna na unya sila'y kaugalingon nilang gym nga atong gipangayo o gipapunduhan ni Senator Sani Angara. Daghang salamat, Senator Sani Angara. Lain natong pabuton mao ang giplano nato nga skyway nga maoy mosumpay sa third bridge gikan sa Babag paingon sa airport, sa Mactan Cebu International Airport. 7 minutos na lang unya ang pagbiyahe ninyo gikan sa airport paingon sa SMC side, agi sa skyway dayon sa third bridge. On organizations and network building, sa milabay nga simana malampuson natong napahigayon ang labing dako o labing mabulukon nga Pride Month celebration sa kasaysayan sa dakbayan sa Lapu-Lapu. Pinaagi sa usa ka testimonial dinner atong nahiusa ang bagang duot sa LGBTQIA+ community ug gipasidunggan ang mga outstanding members niini nga nakatampo og dako sa kalambuan sa atong dakbayan. Ato usab gisuportahan ang ilang gipahigayon nga motorkada tuyok sa atong dakbayan haron ipadayag ang ilang kausa nga mao ang acceptance, tolerance, and inclusivity in the community. The Chan administration acknowledged the significance of the LGBTQI+ community and its contribution to the city. Mao nga ako silang gigahinan og usa ka milyon ka pesos dugang niini ang 500,000 gikan sa probinsyano party list. Isip SID money para sa ilang skill training and livelihood program nga mauunyay mupalambo sa ilang tagsa-tagsa ka kinabuhi. Prioridad usab sila sa nagpadayon karon nga NC2 skills training nga gipunduhan ni Senator Sani Angara. The training includes the following courses: call center services, event management services, medical transcription ug programming Java. Gawas nga libre ang maong training, aduna pa sila'y madawat nga tag 160 pesos per day nga allowance nga atong gihatag sa atong mga trainings. Again, daghang salamat,
Senator Sani Angara. We also successfully organized the BKP or the Federasyon ng mga Barangay Kagawad ng Pilipinas, Lapu-Lapu City Chapter. Ang opisyal o giila nga kahugpungan sa mga kagawad sa tibuok Pilipinas. Sila ang akong kaabag sa pagpaabot sa atong mga programa ngadto sa kabarangayan ug sila usab ang tulay nga mapaabot kanako ang problema sa ilang ginsakupan. Daghang salamat sa ilang Pangulo Honorable Lendon Guba. Ang Chan administration dili usa ka authoritarian nga pamunuan or one-month rule. Kay sa kanunay ako andam og tagana nga maminaw sa mga tambag og suggestion nga makaayo sa atong pagdumala sa dakbayan sa Lapu-Lapu. As a result of our partnership with BPKP, paspas na ang pagpaabot sa mga kaayuhan ngadto sa atong kabarangayan. Partikular na niini ang 1 milyon nga barangay aid nga atong giapod-apod matag barangay alang sa ilang proyekto ug katuyuan sa barangay. Ang ubang barangay gigamit ang maong assistance sa pagtukod sa ilang barangay disasters office, samtang ang uban gipuhunan para sa livelihood program sa ilang ginsakupan, ug ang uban gipalit og bangka nga ilang gipanghatag sa mga mangingisda sa ilang barangay. Lain na usab nga 1 million ang atong ipanghatag sa matag barangay karong tuiga. Kaniadto tag 50,000 lang in taon ang atong madawat. Apan the 1 million aid to the barangay is our way to empower our barangays by giving them the needed support to realize their programs and projects. Sa labing unang higayon, ato usab na organize ang Lapu-Lapu City Cooperative Development Council nga maoy akong kaabag sa pagpatuman sa atong mga plano nga kalambuan para sa mga kooperatiba sa dakbayan sa Lapu-Lapu. Malampuson usab natong nahiusa ang nakadaiyang fraternities og sororities sa atong dakbayan ilawom sa United Fraternity and Sorority Council. Inay kagubot kaniadto karon dako kaayo sila og tabang sa atong pamunuan, hilabi na sa pagpatuman sa atong programa sama sa Ahong Cares Bayanihan Project ug pagpamintal sa palibot sa atong dakbayan in preparation for the quincentennial celebration. Sila usab ang atong kaabag sa atong coastal cleanup. Kay numduman nga adunay miduol sa akong opisina nga taga-isla. Naghilak nga mihangyo kanato na ipaayo ang iyang balay tungod kay tulo na kaayo kini. Panahon sa ting-uwan, wala sila'y kinatugan sa iyang siyam ka mga anak tungod kay mabasa sila. Akong gihangyo ang akro nga ilang tabangan sa pagpabarug ang bag-ong panimalay sa maong pobre nga taga-isla pinaagi sa pagbayanihan. Ug wala ako nila pakyasa. Karon haruhay na ang pagpuyo sa maong babay uban sa iyang pamilya. Daghang salamat akro ug ingon man sa ubang fraternities
and sororities sa inyong pagtabang kanako. Gikan sa 86 ka organisasyon sa atong paglingkod, miabot na karon og 351 ka urban poor organizations ang nagpailawom sa urban poor affairs kung upaw. Daghang salamat, Mr. Celestino Tino Aying, sa imong maayong pagdumala sa upaw. Ang pagdaghan sa mga urban poor association nga nagpamembro sa upaw, nagpasabot lamang nga daghan na kanila ang misalig sa atong pamunuan. Kay nakita nila nga sukad sa una, kitara ang mayor nga mubabag ug mudapig nila panahon sa demolisyon. Sugod sa akong paglingkod, 12 na ka demolisyon ang atong malampuson nga nababagan ug napahulong. 11 niini dinhi sa mainland, usa ngadto sa barangay sa Baring sa isla sa Olango. Kaya ang akong baruganan nagpabilin nga walay demolisyon kung walay relokasyon o financial assistance. Tinuod, atong nakasabot ang mga tag-iya sa yuta og nagtilabangay kita, pwede ragyo di ay natong mabalhin ang atong makigsunan ug wala sila ikahatag nga relocation. Ang ato ang gobyerno mo'y muhatag og relocation. Ang tag-iya sa yuta mo'y muhatag og financial assistance. Kaniadto, inay mutabang sa mga urban poor nga panalipdan ang ilang mga panimalay gikan sa hulga sa demolisyon. Ang kanhi namunuan mao na hinuon amo pasiguro nga magbalampuson ang pagpahigayon sa demolisyon. Balampuson usab nato nga naorganisa ang nakadaiyang kaugpungan sa Fisher Fox sa Matag Barangay. Kinatibukan, 26 na ka Fisher Fox organization ang atong natukod, 15 niini sa mainland, 11 sa isla, sa Olango, Kaobyan, Kawagan ug Panganan. Ning ulahi niabot na og 6,029 ka kinatibuk-ang membro sa Fisher Fox. Sama sa mga urban poor associations, ang asosasyon sa mga mananagat aktibo karon na misalmot sa kalihukan sa atong dakbayan kay nakita nila ang kalainan sa pamunuan karon ug kaniadto. Nasinati nila ang atong pagpangga kanila. Ilabi na panahon sa pandemya, diin atong giplastar ang pag-apod-apod og cash and food assistance sa 1,016 ka membro sa Fisher Fox na mikabat og 5,080,000 pesos. Gawas ni ana haron magamit ang ilang panginabuhi, migahin kita og 4.2 million nga gipabuhat nato og 30 ka pambot nga maoy atong gipapud-apod ni adtong mga mananagat nga walay pambot. Nang hatag usab kita og 80 ka flashlights og 80 ka sapyaw sa Fisher Fox sa barangay sa Babang. Dugang pa unyang sapyaw o flashlight ang atong ipanghatag sa umaabot. To ensure the women's voice and heard in crafting policies as well as in the decision making, I signed the City Ordinance Number 15-142-2021, creating the Lapu-Lapu City Commission. This is our way of empowering women as integral part in our city development. Agi og suporta sa mga kababayan, atong gihatag kanila ang 5 million nga cash assistance gikan ni Senator Sani Angara, harong ilang magamit sa ilang livelihood program. On peace and order,
tungod sa makanunayong pagronda sa atong mga kapulisan to increase police visibility. Atong nasikop ang tulo ka magiitang tulisan luyo sa City Hall. And today, ang dakbayan sa Lapu-Lapu mao'y pinakaubos og kaso sa krimen sulod sa Central Visayas. We are the lowest crime rate in Central Visayas. Mao akong saludo ngadto kang Colonel Arnold Banzon. To help deter crimes, nanaod pud kita og mga CCTV cameras in leading public areas sama sa Lapu-Lapu City Public Market og sa Lapu-Lapu City Hospital. Tungod sa atong subsub nga kampanya batok sa illegal nga druga, idubanan sa atong kapulisan og PDEA. Malampuson natong nasakmit sa subabasbas ang pinakadakong gipayuhot nga illegal drugs sa tibuok Region 7 nga mikabat og 150 million pesos. I commend PDEA and LCPO for this feat. Lapu-Lapu City Government was awarded ideals by the DILG for the exemplary effort of our City Anti-Drug Abuse Council in complementing the national government anti-illegal drugs campaign. Tungod sa atong paningkamot nga malimpyo ang atong dakbayan gikan sa druga, human nagpakabutabungol lang ang atong milabayng administrasyon. Ang maong programa nideklarar as drug clear barangay ang DILG sa Barangay Tinggo o Barangay Baring, mga kaigsunan. Na-maintain usab sa Barangay Kauhagan ang status niini. Isip nag-inusarang drug-free barangay sa Tri-Cities. Congratulations to our City of Lapu-Lapu Office for Substance Abuse and Prevention nga gipanguluhan ni Mr. Gary Lau for the job well done. Subay sa mando sa DILG, malampuson natong napahigayon ang road clearing operation. Because of our strict compliance of the said directive from 71% in 2019, we were given a rating of 99.83% in 2020 by the DILG after we have successfully cleared our roads from obstructions. Hapit ma-perfect, 99.83%. Kudos to Ms. Helen Mandal and her team for this success. Under the Chan administration, we designated bike lanes and installed bike racks to give everyone a fair share of road, including bikers and cyclists, thereby reducing the likelihood of accident involving bikers and other motorists. Naprobahan na usab ang atong local public transport route plan nga mao'y tubag sa atong problema sa traffic ug kakuwang sa mga sakyanan sa ubang dapit sa dakbayan. We also have increased penalties for traffic violations and have likewise purchased clamping units. As I said before, there are no sacred cows in my administration. Let this serve as a warning to all. On environment, finally, sulod sa taas nga panahon, aduna na kitay forest land use plan nga maoy giya nato atong padumala sa ato ang forest resources sa dakbayan sama sa lapad natong mangrove forest sa Ibo, Mactan o sa atong kaislahan.
Daghang salamat, Engineer Perla Amar and Engineer Rodrigo Tagaan sa maong paningkamot nga kini matuman. Gikan sa duha lang ka serviceable dump trucks, sugod atong paglingkod, nipalit kita og 5 ka bag-ong dump trucks haron mapasiguro nga makolekta ang tanang basura ug magpabilin nga limpyo ug hapsay ang kinatibuk-an sa atong dakbayan. Moving forward, mupalit kita og mga motorcycle garbage collectors haron mutabang sa atong garbage collection. Katong mga dili masud sa ato ang mga dagkong truck, ang atong mga motorcycle ang musulod. Malampuson natong napahigayon ang Scoba Sorero kung underwater cleanup nunot sa kalihukan sa International Coastal Cleanup last September. Gawas nga atong gisiguro nga limpyo ang atong kabaybayunan, ato usab gipaningkamutan nga magbagahin og limpyo ang ilawom sa atong kadagatan. Kay aktibo natong gipromote ang underwater activities as one of our major tourist attractions. Dako usab og natabang ang gipahigayon nga community service sa matag Sabado alang niadtong mga violators sa atong health protocols ug lagda sa curfew. Inay magkonsisok sila sa prisuhan which violates the protocol on social distancing. Ato silang gipa-perform og community service. This policy deter violators of health protocols, effectively reduce COVID cases, and help clean the city's surroundings. For the first time in the history of Lapu-Lapu City, we hosted an environment summit to discuss the growing concern on climate change and carbon emission. As an output of the said summit, we were able to formulate our climate action plan. On sports, through the Lapu-Lapu City Sports Commission, headed by Chairman Vince Chan Karungay, we successfully hosted different sporting events despite the pandemic. Events were carefully chosen to ensure that health protocols were observed during the Lapu-Lapu Festa League last November 2020 and the Kadaugan sa Mactan Summer League last April 2021. Events were just limited to non-contact sports as allowed by IATF. June of last year, a skateboarding competition was held in strict compliance to health protocols. Only participants were allowed into the venue and non-participants were only allowed to take part on the Go Online raffle, where luckily winners won skating shoes, shirts, skateboards, and other related items. With that rate that we are going in so far as vaccination is concerned, we are positive that we can resume playing sports we miss, such as basketball, volleyball, other similar contact sports, which for now are still prohibited by the IATF. Or our sports events is supported by our chairman on the Committee on Sports in the Council, Honorable Rex Mangubat and Honorable Janvi de la Serna. On the employment and livelihood, the Lapu-Lapu City government under the Chan administration is tirelessly finding ways to provide employment to the Upunganon, especially during the most trying times of pandemic. From July 2020 until June 2021, 1,933 job seekers referred by our Public Employment Services Office, or PESO, got hired by the different establishment companies and locators in the city. Padayon usab naghatag og skills training og nag-apod-apod og mga kahimanan for livelihood training sa mga nakadakaiyang mga barangay sa atong dakbayan. Lapu-Lapu
City Cooperative and Livelihood Resource Center kung LCLRC on social services and other related services. Human, may kuso-kuso si Bagyong Vicky. Naghatag kita og cash assistance sa mga apektadong pamilya ug usab sila gi-relocate gikan sa Ibo ngadto na sa barangay Kanghulaw. Didto luwas na ang ilang kahimtang. Despite the pandemic, the city of Lapu-Lapu, the first LGU to continue the conduct of daycare programs activities through modular learning. Despite the pandemic, 3,221 children aged to 3 to 4 years old were enrolled in our city daycare program. We forged a memorandum of agreement with the Philippine Mental Health Association to address the needs to establish healthcare system for persons who are mentally challenged in response to the growing rate of psychotic vagrant and alarming rate of suicide cases. Mapasigarbuhon natong ipahibaw nga si Judith akong pinangga nga kani atong gilikayan sa kakuyaw nga kita mapuspusan niya. Naayo na karon si Judith og disposisyon. Tarong na og disposisyon gani siya na karon ang tighatod og utanon ngadto sa opisina nga ilang gi-harvest sa MRF. Congratulations, Judith. Nag-abli usab kita og violet room sa atong Lapu-Lapu City Hospital alang sa regular consultation and monitoring sa atong mga mentally challenged patients. From July 2020 to June 2021, a total of 194 indigent patients were given free wheelchair. Bisan sa pandemya, nagpadayon ang door-to-door na paghatod sa binerdihan sa 1,000 pesos na atong binerdihan sa senior citizen atol gayod sa ilang kasumaran sa ilang adlaw na tawhan. Haron makapalit sila og tibuok bisayang manok. Unya kamunggayan og ang dugo niini ikuros sa agtang. Gumikan kay 280 ra ang manok na kantidad, makapalit na sila pansit, makapalit sila og cake, makapalit pa sila ice cream. Happy na si lolo og si lola uban sa ilang pamilya. Dili sama kaniadto nga cake ang ilang madawat. Unya maka-diabetic. Mao na mga kaigsunan, karon si lola og si lolo happy na. Bisan sa pandemya, nagpadayon ang atong libreng serbisyo, ang programa nga atong gisugdan sugod sa atong paglingkod. Nga ang tinguha mao nga ipaduol ang katawhan ang serbisyo sa gobyerno. Nagpadayon ang atong libreng medical consultation, libreng tambal, libreng ibot sa ngipon, libreng bakuna sa iro ug iring, libreng haircut, libreng facial ug uban pa. Nagpaygayon usab kita og linahi nga pagbakuna sa iro ug iring panahon sa World Pit Day nga gipaluyuhan ni Konsehal Jasmine Daday Chan. Nga usa ka certified pet lover sa kinatibuk-an ang atong vaccination campaign batok sa rabies nagmalampuson og miabot na og 7,842 ka mga iro ug iring ang atong nabakunahan. Last month, in partnership with GCI, atong gipaygayon ang libreng kasalan ng bayan sa Barangay Tinggo. 15 kaparisan ang atong gikasal. Isip atong gasa kanila, mihatag kita og tagsa-tagsa katibuok, litsyong baboy, cake og wine sa matag Paris para ilang
wedding reception. This coming July 27, 2021, we will host another libreng kasalan ng bayan to 50 couples dinhi sa mainland. Aduna nay 42 kaparisan ang nagpalista. Napay nabiling 8 kabuok. Niadtong gustong magpakasal, palista na mudaan sa CSWD. Kanang 8, akong ipaibaw, libre ang tanan. Libreng barong, libreng sanina sa babay, libreng singsing sa Suarez Brothers, libreng lechon, libreng cake, libre ang wine, libre ang tanan. So muna, kinsa nang wa pa magpakasal diha, pakasal na mo. Muna, mo ka na ang libreng sa Team Ahong. Sunod buwan, magpaygayon kita og libreng registration alang ni atong wala pamarehistro. Libreng registration alang ni atong wala pamarehistro sa ilang birth certificate. Ang CSW office na ang mobayad sa processing fee niini. Wala na unyay rason nga dili kamo maka-avail sa serbisyo sa atong gobyerno tungod lang kay wala pa marehistro ang inyong birth certificate. On disaster and emergency response. Lapu-Lapu City has now a reliable response agency that is capable to address human-induced and natural disaster. The city has already a 24/7 functional disaster risk reduction management office. RDRRMO, or Lapu-Lapu City Rescue, is highly trained. It is capable to act on medical emergencies, vehicular accidents, search and rescue, fire incidents, or any forms of mass casualty incident. On top of this, Lapu-Lapu City Rescue has a round-the-clock emergency operations center. This gives me more confident kay samtang kita nahinanok og natulog, dunay mga tao sa DRRMO nga nagtugaw haron kita bantayan og maluwas sa mga kakuyaw. My dear Opunganons, if you need help, you just dial 0956 394 1999 and somebody from the Emergency Operations Center will answer you and help will be immediately dispatched, all for free. Libre na pud. Gone were those days when Opunganons have to pay 3,000 pesos in transporting their patient from their house to the hospital or vice versa. Change has come. Today, our ambulance service is for free. Og natagamtaman na kini sa atong mga kaigsuonan dinhi sa mainland. Og karon lang bag-o sa isla sa Olango, mga kaigsuonan. Kaniadto kung adunay sunog ang mga biktima, lugaw-lugaw ra og pasagdan
ang barangay nga maoy mo atiman. Karon dili na lugaw. Change has come. Kung mabiktima ka sa katalagman karon, pinangga ka, wala na'y lugaw, Jollibee o McDo na ang imong kanon. Kung ikaw biktima sa katalagman karon, dunay libreng pagkaon sa pamahaw, paniudto og panihapon, sulod sa tulo ka adlaw. Kaniadto ang barangay mao'y una nga moatiman sa mga biktima sa katalagman. Karon dili na. Change has come. Ang Disaster Risk Reduction Management Office mao'y mag-una pag-atiman sa mga biktima. Magsunod dayon ang City Social Welfare Development Office. Action agad, pipila ka oras human sa katalagman, manghatag dayon kita og relief goods. Manghatag dayon ta og food items sama sa bugas ug mga dilatang pagkaon. Manghatag dayon ta og mga non-food items sama sa gamit sa kusina, hygiene kits, banig, habol, tualya, moskitiro ug uban pa. Change has come. Ang mga nasunugan sa sitio Bukid-Bukid, barangay Pahak ug sitio Seaside, barangay sa Pusok, mao'y mga buhing saksi sa atong aksyon agad nga panirbisyo. Ladies and gentlemen, we use technology to address the recurring, most damaging human-induced hazard in our city. Fire, with the assistance from the University of the Philippines, Cebu, and the Department of Science and Technology, we already have the fire hazard map. With the guidance of the map, the City Disaster Risk Reduction Management or Lapu-Lapu City Rescue search for the high-risk area. Kadtong mga lugar nga kuyaw kayo sa sunog, kay sikit kaayo ang mga pabalay, walay dalan, dili maabot sa bumbero. Atong gipangitaan ang tabay ug puso. Unya atong gibutangan og tangke sa tubig nga makapundo og 4,100 liters nga tubig. Ato kining gipatauran og water pump og fire pump. Gipun-an pagyud kini nato og fire hose og fire nozzle haron makumplito. Gibansay-bansay usab sa Lapu-Lapu Rescue o BFP ang mga lumulupyo kung unsaon pagkumbati sa kayo. Kung walay sunog, pwede magamit ang tangke ug bomba sa tubig sa ilang inalaw-adlaw nga panginabuhi. Our disaster mitigations and climate change adaptations includes the island barangay. We distributed rainwater collector tanks. Each tank can accommodate 1,000 liters of rainwater. This program will continue every year utilizing our disaster funds. Dili na lang nako isa-isahon ang maayong nabuhat sa Lapu-Lapu City DRRMO kay taas kaayo. Ako lang ipasigarbo kaninyo nga maayo ang atong COVID-19 management. Kay na kitay aktibong nga DRRMO o Lapu-Lapu City Rescue. Gani karon kita ang gi-request sa ubang dapit sa Dumaguete City o probinsya sa Bohol
nga mopaambit sa atong best practices sa pagsumpo sa COVID-19. We now export our expertise. Kay nakita nila how well we effectively manage our COVID-19 cases here in Lapu-Lapu City. We were able to reduce to negligible figures, maintain our MGCQ status, open the economy, revive tourism, and relax restrictions. Thanks to our DRRMO for their aggressive campaign and to every single Opunganon who strictly abide by the health protocols we put in place. My dear Opunganons, our approach to disaster risk reduction is holistic. We anchored our disaster management policy in the context of the climate change adaptation. I firmly believe that there is no sustainable development in our city if we don't take care of our environment, and we cannot attain our goal to have a livable Lapu-Lapu City if we are not disaster resilient. Our COVID response and vaccination. Ato nang nahisgutan sa unahan ang atong kalampusan sa pagpaubos sa kaso sa COVID-19 nga maoy rason nganong sayo nagilibkas ang atong state status sa ACQ. First quarter karong tuiga, nahitabo ang second wave sa COVID-19. Misaka pagbalik ang atong kaso, pero wala kita mahadlok kay sinati na kaayo kita sa paghandle sa mga kaso sa COVID-19. 478 kaadlaw sukad pagsugod sa pandemya, ang Ahong Cares Hotline walay hunong nagatiman og nagdawat sa mga tawag sa mga kaigsunan natong nanginahanglan og tabang sama sa bugas, gatas, diaper, canned goods, coffee, maintenance, medicine ug uban pa. Niabot na og 58,753 ang natagaan og nakatagamtam sa atong door-to-door service nga usahay ako mismo mangunay paghatod ug nakita nako nga dili kabayran ang kalipay sa panagway sa atong mga kaigsuunang sa pagsanong sa ilang hangyo. Ang Ahong Cares Hotline mausab ang mudawat sa tawag kung adunay i-report nga gidudahan adunay sintomas sa COVID-19. Ato dayon kining ipaabot sa atong swabbing team, iswab unya i-isolate ang tibuok pamilya samtang gapaabot sa resulta. Ato silang gibinlan og ayuda haron masiguro nga dili gayud sila mugawas pa. Ang maong sistema dako kaayog natabang sa pagmanage nato sa atong kaso sa COVID-19. Mao kini ang nakapaubos sa atong second wave. Karon nga naabot na ang vaccines, subsob ang atong panawagan magpabaksin ang tanan. Gani kita ang labing una nga LGU nga nakahimo og simulation sa vaccination process. Ug ang Lapu-Lapu City Hospital mauusab ang labing unang LGU run facility nga nakaperform og vaccination sa ilang mga personnel. Sa kinatibukan aduna nay 243,055 ang nagpa-registered nga magpabaksin. This represents 76% of the target population of the 318,480. Sa nagpa-registered, 34,285 na ang natagan sa first dose ug 6,301 ang fully vaccinated. Gawas ni ana 45,031 ka-employees sa dakbayan sa Lapu-Lapu ang napabakunahan ubos
sa Project Balik Buhay. Magsugod na usab kita og pabakuna sa adlawng Sabado ug Domingo. Kita pa ang 11 LGU muhimo niini. Ato kining pagasugdan karong umaabot Sabado. I would like to thank vaccination team headed by Attorney James Alan Saison. The doctors, the nurses, BMO, IT, Clean and Green, for all their hard work, including working on Saturdays and Sundays, and even late in the evening to ensure that our vaccination rollout will be smooth. Daghang salamat usab sa atong consultant na si Dr. Mary Jane Loreche for providing us the needed expertise in fighting COVID-19. Ladies and gentlemen, mga kaigsuonan kong upunganon, dugay na kita nga nangandoy og kausaban. Duha ka tuig ang milabay atong giusa ang mao natong pangandoy. Inyo akong gituboy nga maoy mangulo kaninyo sa pagkabuot sa gimithi nga kausaban. Apan dili lalim ang atong giagian. Bisan sa mga pagsulay o pagbiyay-biyay, wala kamo mubiya kanako. Ang inyong hugot nga suporta maoy nakapagana kanako haron mo padayon. Richard Branson, an English business magnate, investor and author, said, and I quote, "Every success story is a tale of constant adaptation, revision, and change. Ours is a story of victory after years of stagnation and neglect. A story of people longing for better lives, and the only way there is to change the prevailing system. Together, we brave the challenges we face, a formidable foe and foot a fierce battle. It was a remake of David and Goliath. With God on our side, we won the fight. Our sincere desire to effect change through the good service, the slingshot that ends the tyranny of our opponent. And here we are now reaping the fruits that we sowed 2 years ago. Ania na ang kausaban nga atong gipangandoy. Ato na kining natagamtam sulod lamang sa duha ka tuig nga kita milingkod isip inyong mayor. Daghan kita og kausaban nga nabuhat ug ubay-ubay na usab kita og kabaguhan nga atong napatuman. But much remains to be done. We need to stay united, to protect our gains and sustain the change that we have started. Isip inyong amahan sa dakbayan sa Lapu-Lapu. Wala ako'y laing nga isaad kaninyo.
ang akong kamatinud-anon, tinarong ug kakugi sa pagpangalagad. Ang akong panirbisyo walay gipili nga oras. Bisang unsang orasa, ahong cares action agad. Ang akong panirbisyo walay gipili nga adlaw. Bisag Sabado ug Domingo, anaa gihapon ako kaninyo. Ang akong panirbisyo walay gipili nga tao. Kaysa kanunay ako kaninyo andam nga maminaw. Ang atong relasyon susama sa magtiayon, through thick and thin. Bisan panahon sa pandemya, wala ako mubiya kaninyo. Wala ako mutago. Akong gisugal ang akong kinabuhi. Haron lang kamo mapanalipdan. Karon, hinay-hinay na kita nga mibalik sa normal. Pero subo lang kay pipila sa atong mga warriors ang napukan sa atong padayon na pakigubat ni COVID-19. I have nothing but a heart full of gratitude for all our frontliners whom we lose to COVID. Subo usab kay pipila sa atong mga kauban ang dili na nato makauban sa pagsugat sa bag-o nga adlaw. Let us pause for a moment of silence and offer a short prayers for the eternal repose of those who perished in the fight against COVID-19, including those who died in the recent air crash in Sulu, as well as for the soul of our late Honorable Marshal Abapu Icong and the late Honorable Jose Ju Dungog, whom we miss so dearly, and also to my mom. Siguro, buhi pa akong mama, nasa sa tubangan karon. So, we need to repose for a 10 seconds prayer. We will also include Secretary Adelino Adisitoy. He is our father. I'd like to acknowledge his daughter, the Mayor of Cordova, Mayor Tichi Chu. Lastly, allow me to thank the City Council
for their support in realizing all our projects, programs for the city of Lapu-Lapu. Lastly, I thank everyone and every Oponganon for giving me a chance to effect change and for giving change a chance to happen in Lapu-Lapu City. As your humble servant, I respectfully submitted my State of the City address. I love you. I love you all. Daghang salamat, and to God be the glory. Lapu-Lapu, Lapu-Lapu, Ngayon ka mo sa Lapu-Lapu, ari ka ta sa Lapu-Lapu. Kardinamo